Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Tinakpan ni Chen Fan ang mga mata ni Yan Ji. Ilang sandali lang ay sinabi ni Lady Xiaoming na natapos na. Lumingon si Yan Ji at nagtanong kung papaano niya ito nabuksan. Sinabi ni Lady Xiaoming kay Yan Ji na kung talagang ang taong dinala nito rito ay makakapag-satisfy sa lady, then ito ay magkakaroon ng chance na makuha ang spiritual vein at makapag-establish ng sariling family. Nagpatuloy si Lady Xiaoming sa topic na ito at ilang sandali lang ay itinuon ni Chen Fan ang kanyang kamay sa pinto ng chamber sabay tulak. Sa loob ay nadatnan niya ang isang maliit na fountain. In-inhale niya ang energy na dumadaloy rito. Ang buong silid ay nabalot ng spiritual energy, sa isang iglap ay naging lantian. Mapapansin ang pagkabigla ng dalawa. Oh my God, sambit ni Lady Xiaoming. Siya raw ay hindi pa nakakakita ng ganito noon. Tinanong niya si Yan Ji kung saan ito nahanap ang backup seed na ito. Ahehe, tugon naman ni Yan Ji, nagsabing ang lahat ay nakatadhana. Sinabi ni Chen Fan na siya ay sasalang sa kanyang secluded cultivation sa loob ng 3 araw, kaya pakiusap umalis na muna ang mga ito. Isinarado ang pinto. Damit mura naman ni Lady Xiaoming, talagang ni-lockdown nito ang pinto habang ang may-ari ng silid ay nasa labas. Lumingon kay Yan Ji at pasigaw na nagsabing ito ang nagdala sa taong iyon sa kanya. Lady Xiaoming, tugon naman ni Yan Ji, umano'y kakapuri lang nito sa kanya. Fine, saad ni Lady Xiaoming, ang taong iyon ay mukhang talagang mayroong ilang skills. Kaya maybe baka talagang makukuha nun ang favor ng madam. Sa loob ay nagsimula ng mag-cultivate si Chen Fan, na pasabi sa kanyang isip na although ito ay maliit lamang na sanga ng spiritual vein, ito ay sapat na upang ma-recover niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan. Idinagdag na sa mundong ito ang tribe na ito ay isang matriarchal society kung saan ang kababaihan ang pinakapipitagan. Ang mga narito ay nagpo-focus sa reproduction at mataas na value of abilities ng kanilang magiging anak. Siya ay hindi magiging isang uri ng binhi o seed para sa sinasabing madam na ito, gayunpaman matutulungan niya itong makapag-breed ng mga pinakamalalakas na offspring kapalit ng ilang bagay. Napatanong kung ang mundong ito ba ay isa lang ding maliit na mundo ng isa pang dimension. Ang gusto niya ay makahanap ng perpektong mundo kung saan sila maaaring manatili ni Kyong sa magpakailanman. Napatanong kung siya ba ay sinadyang ipinadala sa lugar na ito na tila ba isang nested doll. Nagpatuloy si Chen Fan sa train of thought na ito at maging sa kanyang cultivation, at makalipas nga ang 3 araw, ang dambuhalang pinto ng chamber ay muling nagbukas. Paglabas ni Chen Fan ay bumungad sa kanya ang dalawa, so ito raw pala ay lumabas na. Nagtanong si Chen Fan kung binabantayan ba ng mga ito ang lugar na ito sa nagdaang mga araw. Siyempre, tugon naman ni Lady Xiaoming, umano'y ang spiritual vein na ito ay ang siyang pinakamahalagang bagay sa kanya. Hayaan daw siya nitong makita ang loob at ganoon na nga agad ang ginawa niya. Fortunately, mukhang wala rong kung anong nangyaring hindi maganda sa spiritual vein. So baling niya sabay tanong kay Chen Fan kung ano na ang susunod nitong gagawin. Ano, gusto na raw ba nitong makita ang lady? Siya raw ay umaasang ito ay handa na. Mula doon ay naglakbay ang tatlo tumungo sa isang partikular na lugar. Mapapansin ang ekspresyon ni Lady Xiaoming habang pinagmamasdan ang residence. Hasambit naman ni Yan Ji, so ito raw pala ang entrance patungo sa residence ng lady. Hindi raw ba't ito ay napaka-majestic? Interesting, saad naman ni Chen Fan. Sinabi ni Yan Ji na ang tinatanong niya ay kung ito ba ay majestic, hindi sa kung ito ba ay interesting, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung nakapasok na ba ito sa loob. Sumagot si Yan Ji na siya ay agad na ipinadala sa residence ni Lady Xiaoming. Pagkasilang niya palang kung kaya wala siyang kung anumang alaala patungkol sa lugar na ito, bukod pa dun mula nun siya ay nawala na rin ng karapatang makapasok dito. Sinabi ni Chen Fan na ito ay hindi isang residence na siya namang ipinagtaka ni Yan Ji. Nagpasalamat si Lady Xiaoming sa 2 babaeng servant sa umano'y hard work ng mga ito. Siya raw ay narito ngayon upang mag-deliver ng magandang binhi sa lady. Salamat Lady Xiaoming, saad ng isang servant. Idinagdag ng isa na talagang ito raw ay pumunta pa ng personal, kaya malamang ito raw ay isang binhi na makakasatisfy sa lady. Inanyayahang pumasok sa loob ng isang servant si Chen Fan na agad naman nitong isinagawa, at nang marating niya ang isang partikular na bahay, ang buong paligid ay bigla na lamang nagkaroon ng transformation, naging tila ba isang impyerno. Ilang sandali lang ay mayroong ilang atakeng pumuntirya sa kanya na agad niya namang naharang gamit ang isang protective barrier. Nagpatuloy ang mga pag-atake,
at sa isang snap lang ni Chen Fan ay maririnig ang pagsigaw ng isang babaeng boses. Biglang mayroong nagliyab sa harap niya, naging alimpuyong apoy at mula rin dito, lumitaw ang isang babae. Ikaw ay narito na rin naman, kaya bakit ka pa nagre-resist, patanong na bungad nito kay Chen Fan. O hindi naman daw ba kaya na mas prefer nito ang kung anong seremonya? Well, ito raw ay wag mag-alala dahil iyon ay hindi problema. Inilabas ang dila, idinagdag na wag itong mag-alala, bibigyan niya ito ng seremonya, ibibigay niya ang kahit na anong gusto nito. Calm, ito raw ay tumungo sa kanyang tabi at maging mabait, maging isang masunuring binhi. Sa kasamaang palad, isang padyak lang ang itinugon ni Chen Fan. Ang ginawa niyang ito'y nagdulot ng crack sa lupa. Bigla na lang may kung anong enerhiya na bumulusok patungo sa babae na siyang ipinagtaka nito. Napasigaw pagtama, naging pool ng apoy. Paulit-ulit na tinanong si Chen Fan kung bakit. Mayroong dumating na isa pa, syempre sambit nito. Syempre ang lalaking ito raw ay tatanggi. Dahil ang tunay na magandang binhi ay hinding-hindi pipiliin ang tulad nitong napakababat, napakarumi na tinatanggap ang kahit na sino-sino lang. Muling nagmaterialize yung isa, sinabihan si Chen Fan na mas maigi raw kung sa kanya ito sasama dahil siya ay ang guiding light nito, nag-transform sa iba't ibang anyo upang akitin si Chen Fan. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ay nagbuntong hininga lang ang ating bida. Ano raw ba kaya kung maglaban na lang itong dalawa? At kung sino ang mananalo sa kanila, doon siya sasama. Saad naman ng babaeng nakasuot ng kalasag, umano'y ang ginagawa nitong provocation ay walang silbi, dahil once na ikaw ay makapasok na sa lugar na ito, ikaw ay hindi na makakalabas pa, iyon ay hindi nila hahayaang mangyari. Samantala sa labas naman ay napatanong si Yanji kung papaanong nangyaring ang lalaking iyon ay naglaho ng napakabilis. Subalit sinabi lang ni Lady Xiaoming na pakiusap, tumigil na ito dahil tanging mga binhi lang ang maaaring makapasok sa loob. Thus, ganoon na nga ang ginawa ni Yanji. Okay, saad ni Lady Xiaoming sabay lapit kay Yanji. Sa ngayon ay bumalik na lang daw muna sila, kung ang lady ay masasatisfy, darating sa kanila ang reward sa lalong madaling panahon. Alright, tugon naman ni Yanji naway ang lalaking iyon daw ay magustuhan ng lady, sabay hawi sa kurtina ng carriage. Idinagdag na kapag ka nakita niyang muli ang lalaking iyon, gusto niya iyong gawing kanyang binhi. Samantala sa lugar naman na kinaroroonan ng ating bida ay mapapansin ang kanyang pagtingala, umano'y lumalabas na ang lugar na ito ay hindi isang residence. Sumagot ang babae na ito ay ang loob ng lady. At kayo ang mga tissue sa loob ng katawan nun, tugon naman ni Chen Fan, nagno-nurture ng bagong buhay sa pamamagitan ng pag-consume sa mga binhi, tama raw ba? Sinabi ng babae na although talagang ilan sa mga binhi ay natutuklasan ng patungkol sa bagay na ito, ngunit ito ay ang siyang pinakamabilis na nakatuklas, talagang ito raw pala ay isang rare at excellent na binhi. Nagmaterialize ang ilan pang mga tissue. Sinabi ng iba na kung hindi mapupunta sa kanila ang lalaking ito, maaari naman daw nila itong paghatian, sa ganoong paraan ay maaari rin daw nilang mas mapalakas pa ang kanilang kapangyarihan at makapaghanda para sa hinaharap. Sinabi ng isa na gusto niya ang mga daliri nito, sinabi ng isa pa na gusto niya ang mga pisngi nito. Subalit pinatahimik lang sila ng babae, inatake, na siyang naging dahilan upang magsitakbuhan ang mga ito. You tyrant, sigaw ng isa. Ano sambit ng isa, gusto nitong solohin ang lalaking ito. Bakit dugtong ng isa pa, idinagdag na sooner or later, siya ay makakaakyat din sa tuktok. Shut up, pasigaw na tugon ng babae. Grupo ng mga short-sighted at mga selfish na mga fools. Umano'y ang isang binhi na mayroong ganito ka-rare na quality ay kailangang ma-report sa higher-ups. Ang mga iyon ang siyang dapat na mag-decide sa magiging kapalaran ng lalaking ito, at sa bandang huli, katiyak-tiyakang ito ay mapupunta sa kanya. Bumaling kay Chen Fan, lumalabas na ito raw ay hindi satisfied sa pagpili ng sino man sa napakaruming putikang ito, kung ganun sumama raw ito sa kanya. Biglang mayroong lumitaw na sibat sa harap ni Chen Fan, silang dalaway sumakay dito't agad na umalis, na siya namang ikinainis ng ibang mga tissue. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawa sa isang partikular na lugar kung saan naroroon ang isang dambuhalang puno. Pagbabay agad na nagbigay galang ang babae, Lord Suhay, bungad niya, si Lady Xiaoming raw ay nagpadala ng isang high quality na binhi upang i-inspect nito. Agad na nag-extend ang isang sanga patungo kay Chen Fan, ang dulo'y tumagos sa kanyang kamay, o sambit ng puno sabay release ng matinding enerhiya. Saad ng babae, mukhang si Lord Suhay daw ay natuwa ng husto, nang biglang pinalibutan na ng mga sanga si Chen Fan.
Ano sambit ng babae Lord Suhay? Ang ibig sabihin daw ba nito ay, nang biglang nag-extend ang isa pang sanga patungo sa kanya tumama sa kanyang tagiliran. Mayroong mapapansin ang reaksyon ng babae yumukot ipinikit ang kanyang mga mata, "Oo Lord Suhay saad niya have a pleasant day at agad na umalis." So sambitan fan nagawa siya nitong mahila patungo sa core ng napakadali binabalak daw ba nitong i-digest siya, hindi niya raw alam kung pupurihin niya ang judgment nito o tatawanan niya ang stupidity nito. Samantala sa himpapawid naman ay napasabi ang babae na ang akala niya si Lord Suhay ay walang ganoong pangangailangan subalit lumalabas na mukhang hindi pa lang pala nito nahahanap ang kanyang suitable match. Ang ganoon ka-excellent na binhi kapag iyon daw sana ay maibigay sa kanya siya ay makakapag-nurture ng makapangyarihang offspring, at makakapag-establish ng grandest great benso sa labas. Nang biglang may kung ano siyang naramdaman teka lang ito raw ba ay talagang nag-spray ng ganoon katinding essence si Lord Suhay daw ba ay talagang ganoon kasaya, talaga rong pinagsisisihan niyang dinala niya pa ang taong iyon dito hindi niya na raw ito uulitin pa sa susunod na pagkakataon. Sa ibaba naman ay sinabi ni Chen Fan kay Lord Suhay na napansin nitong mayroong mali at ngayon ay gusto nitong tumakas gayunpaman ang lahat ay huli na, siya raw ay napadaan lamang sa mundong ito at originally binabalak na mag-coexist ng mapayapa sa mga ito. Iniisip niya pa nga raw sanang gamitin ang spiritual vein at gumamit ng spirit medicine upang matulungan ang mga itong makapag-nurture ng mga excellent na mga offspring at dahan-dahan na lang na maghanap ng paraan kung papaano makakaalis sa mundong ito subalit, what a pity. Ang greed na mayroon ito ay ang siyang naging dahilan upang masaid ang kanyang pasensya hindi lahat ng bagay ay maaaring magamit bilang nourishment para sa breeding, umano'y tandaan nito ang leksyon na ito sa magiging susunod nitong buhay. Thus tuluyan nang naglaho ang presensya ng sinasabing Lord Suhay agad na inactivate ni Chen Fan ang kanyang divine consciousness upang hanapin ang isang partikular na bagay, na agad niya namang nagawa. Agad niya itong pinuntahan nagsabing ang sentro ng mga spiritual vein sa buong kontinenteng ito ay narito. Kung ang bagay na iyon kanina ay ang siyang utak nito ay malamang ito na ang puso nito at ang sharing breakthrough point upang makalabas sa maliit na mundong ito. Samantala sa residence naman kung saan naruroon yung dalawa ay sinabi ni Yan Ji na siya ay nagtataka kung naging smooth ba ang takbo ng mga bagay-bagay, kailan daw ba kaya lalabas ang resulta. Sumagot si Lady Xiaoming na malamang iyon ay malapit na nang bigla na lamang silang nakaramdam ng pagyanig. Mapapansin ang reaksyon ni Lady Xiaoming ang pagyanig na ito saad niya mukhang mayroon dong kung anong nangyayari sa spiritual vein. Teka lang ano ang spiritual vein ay nag-rupture. Ito ay kumakalat kung saan-saan. Mas lalo pang tumindi ang pag-scatter ng spiritual energy madam pag-aalalang sambit ni Lady Xiaoming at makalipas lang ang ilang sandali, makikitang nakaluhod na sa sahig si Lady Xiaoming. Ang madam ay nasawi saad niya ang mundong ito ay magko-collapse na, ang mga spiritual energy na narito ay kumakawala ang mundong ito ay magkakaroon ng pagbabago. Samantala sa isang dako naman lulan ng mga ulap, ay makikita ang lalaking ito. Nagsabing ang operasyon ng araw at buwan ay nangangailangan ng rotation ng araw ay ang siyang Golden Crow, habang ang buwan naman ay ang siyang Jade Rabbit. Ang araw ay nabibilang sa litrigram naghahatid ng lamig at init, habang ang buwan naman ay nabibilang sa contrigram nagdudulot ng waxing at waning. Ang mga ito ay katulad sa mga holy suns at moons nagbibigay ng liwanag sa Golden Court, nang bigla siyang mayroong napansin. Paghawi ng shot ay makikitang mayroon siyang hawak na crystal ball, mapapansin ding sa loob nito'y bumubulusok ang matinding spiritual energy. Ano pagtataka niya napatanong kung mayroon bang kung anong unusual na nangyayari sa Samero Pearl, pinagmasdan pa ng mas maiigi ang Samero Pearl. Actually ito raw ngayon ay mayroon ang aura ng returning to chaos bukod pa dun tila mayroon ding strange existence na naisilang na mayroong kakayahang maglakbay sa 3,000 layers ng mga mundo na nasa loob ng kanyang Samero Pearl. Lumipad siya patungo sa kung saan mas maiigi raw na ipakita niya ang bagay na ito sa kanyang senior sister, ilang sandali lang ay narating niya na ang kinaroroonan nito. Senior sister tawag niya umano'y mayroong kung anong hindi magandang bagay na nangyayari sa Samero Pearl, nagtanong kung maaari ba siya nitong matulungang e-check ito, come in tugon ng senior sister kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata, kasabay din nito'y ang pagkalma ng mga kidlat.
Senior sister lapit ng lalaki sabay abot sa Sumero Pearl tingnan niya raw ito, at ganoon na nga ang ginawa ng senior sister. Nagsabing ang 3,000 layers nito ay nawasak, ito raw ay tumungo doon sa master upang manghingi ng panibagong Sumero Pearl. Ano pagtatakang tugon naman ng lalaki ngunit hindi raw ba't ito ay isa lamang reincarnation aura, sumagot ang senior sister na panaginip niya lang iyon. Idinagdag na ang aura of reincarnation ay nangangahulugang buhay sa loob ng kamatayan, nagbabagong kalagayan mula sa buhay at kamatayan isang cycle ng life and death. Gayunpaman ang bagay na ito ang mayroon lang dito ay purong death energy, kung kaya ang bagay na ito ay sira na. Hatugon ng lalaki sabay dampot sa Sumero Pearl ang buong akala niya raw siya ay isang cultivation genius, maa-achieve ang lahat ng tagumpay sa unang subok lang. Sumagot ang senior sister na hindi raw ba't sinabi niya narito noon, since ito ay nagsisimula pa lamang sa larangan ng cultivation dapat magsimula ito sa isang bagay na simple, ang successful na pag-nurture sa 79 na layers ay sapat na para rito. Ang 3,000 layers ay lubhang napakarami bawat maliliit na mundo ay mayroong kanya-kanyang flaws, maaaring ang mga ito raw ay impressive na tingnan subalit ang spiritual energy na nakapaloob sa mga ito ay obstructed at fragile, kaya kahit na kaunting anomalya lang ay magdudulot na upang ang mga ito ay mag-collapse. Ahehe tugon naman ng lalaki speaking of anomalies, senior sister, umano'y ang nangyayaring anomalya sa kanyang Sumero Pearl ay medyo extraordinaryo. Nagtanong ang senior sister kung ano naman ba ang espesyal sa anomalyang ito ang nangyayari raw dito ay kaunting pagbabago lang sa ilang maliliit na mga mundo, ni ito raw ay hindi katumbas ng isang butil ng buhangin. Pakiusap senior sister tugon ng lalaki pakiusap tingnan daw muli nito ng maigi ang anomalyang ito ay talagang kakaiba, mayroon dong kung sinong naglalakbay dito binabaybay ang 3,000 mga layers, duda niya raw ito ang dahilan kung bakit nasira ang Sumero Pearl. Kapansin-pansin ang reaksyon ng senior sister agad na inilapat ang kamay sa Sumero Pearl hayaan daw nitong tingnan niya ito, inactivate ang kanyang divine consciousness. Dito nga ay nakita niya si Chen Fan sinabi ng ating bida na nagawa niya ng makatago sa hindi mabilang na mga nested worlds at ngayon sa wakas narating niya na ang chaotic realm na ito, malamang ito na raw ang innermost core o sa madaling sabi outermost ng mga maliliit na mundong ito. Idinagdag na ang mga mundong na experience niya noon ay mayroong mga incomplete laws, broken rules at single structures, kaya definitely ang mga iyon ay hindi ang tunay na immortal realm. Nang biglang mapansin niya ang pag-pierce through ng divine consciousness ng senior sister patungo sa mundong kinaroroonan niya hindi raw ba kaya nasabay extend sa kanyang kaliwang kamay na siya namang naging dahilan upang magpanik ang senior sister, inihagis ang Sumero Pearl patungo sa lalaki na siya ring ikinabigla nito't ipinagtaka. Napahawak sa kanyang noo ang senior sister nagsabing ang anomalyang iyon ay nagawang masense ang kanyang presensya, at nimukhang gusto pa nung lumabas mula sa Sumero Pearl. Ang Oman ay lumitaw sa mapalad na mga ulap dagdag niya pa sinabihan ang lalaki na dalhin ang Sumero Pearl na ito sa Green Fine Furnace ngayon din at pakiusapan si Mr. Song na i-refine ito nang ito ay tuluyan ng mawasak. Ano pa tanong na tugon naman ng lalaki mawasak ng tuluyan, subalit ang anomalya raw na nasa loob ay mukhang napaka-interesting kaya gusto niya pa rin dong ipagpatuloy ang pag-nurture sa bagay na ito. Hindi nababahalang tugon naman ng senior sister umano'y mayroon siyang nararamdamang hindi kaaya-aya patungkol sa bagay na ito, ang anomalya na ito ay hindi nila dapat na i-underestimate kailangan nila itong wasakin ng mabilis makinig na lang daw ito sa kanya. Alright tugon ng lalaki subalit, idinagdag sa kanyang isip na itatago niya muna ito ng pasekreto sa loob ng 2 araw bago niya ito tuluyang dalhin doon kay Mr. Song. Hindi sabat ng senior sister sabay summon ng spiritual artifact umano'y hindi siya nakakaramdam ng kapanatagan, iginapos ang lalaki idinagdag na kailangan niya itong samahan patungo doon at personal na sasaksihan ang pagkawasak ng Sumero Pearl na ito. Agad na nagdash sambit ng lalaki senior sister ito raw ay hindi na kailangan. Senior sister pakiusap siya raw ay pakawalan nito ipinapangako niyang siya ay magbibehave sa kasamaang palad tila ba walang anumang narinig ang senior sister. Ilang sandali pa ay narating na nila ang kinaroroonan ni Mr. Song binuksan ang pinto't agad na humakbang papasok, senior sister saad ng lalaki pakawalan siya nito ito raw ay nakakahiya.
Sa loob ay bumungad sa kanila ang isang individual na tila ba nagmi-meditate agad na nagpaabot ng pagbati ang senior sister. Tinawag ang individual na Mr. Song ngunit ang nakapagtataka ito ay mas mukhang Mrs. Song. Napakaingay sambit nito kasabay ng dahan daw ang pagmulat ng kanyang mga mata so dagdag niya pa, anong trouble daw ba ang idinulot ng mga ito sa pagkakataong ito upang siya ay kailanganin ng mga ito bilang tagapagligpit ng kalat. Makalipas ang ilang sandali ay tumungo sila sa isang partikular na silid kung saan naruroon ang ground fire. Sinabi ng lalaki na ang ground fire na ito ay talagang napaka-makapangyarihan, bilis sabat naman ng senior sister ibigay na raw nito agad ang Somero Pearl kay Mr. Song. Thus ito nga ay kinuha na ng lalaki mula sa kanyang damit iniabot kay Mr. Song nagsabing ito ay nag-produce ng mapanganib na anomalya. Pakiusap Mr. Song wasakin daw nito ang bagay na ito ng lubusan upang ma-eliminate ang anomalya na iyon.